Mabuhay sa inyong lahat mga minamahal kong kasama sa paglalakbay na ito ng buhay at pananampalataya. Napakaganda ng araw na ito dahil muli tayong magsasama-sama upang magbukas ng mga bagong pintuan sa ating mga puso at isipan. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit ka narito ngayon. Marahil ay may bahagi ng iyong sarili na naghahanap ng kasagutan ng pag-asa ng kumpirmasyon na hindi ka nag-iisa na may nakakakita sa iyong pinagdadaanan. Kaya't simulan na natin ito. Gusto kong malaman mo kaagad ang isang napakahalagang katotohanan na madalas nating nakalilimutan. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa iyong buhay kahit na hindi mo ito namamalayan. Tama ang narinig mo. Kahit sa mga oras na pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa gitna ng unos, kahit sa mga panahong tila walang nagbabago at hindi mo makita ang liwanag ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal ay gumagabay sa iyo. At hindi lang yan. Ang Diyos ay may mga paraan ng pagtataas ng iyong antas ng iyong karangalan ng iyong pagkatao na nagaganap ng hindi mo man lang napapansin. Ito ang mga lihim na palatandaan na kung matututunan mong basahin ay magbabago ng tuluyan ang iyong pananaw sa buhay. Kaya't kung handa ka nang tuklasin ang mga palatandaang ito, kung handa ka nang masdan ang iyong buhay sa isang bago at malawak na perspektiba, manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Dahil sa dulo ng video na ito, hindi lang natin ilalabas ang mga palatandaan, kundi ibabahagi ko rin sa iyo kung paano mo ito aktibong magagamit upang maranasan ang tunay na biyaya ng Diyos. Ito ay higit pa sa simpleng impormasyon. Ito ay isang paanyaya sa isang mas malalim na koneksyon at pag-unawa sa iyong sarili at sa banal na may kapal. Unang palatandaan na itinatataas ng Diyos ang iyong antas ng hindi mo namamalayan, pagsubok nagiging ginto. Alam mo ba na ang pinakamatitinding pagsubok sa iyong buhay ang mga sandaling pakiramdam mo, ay wala ng paraan ang mga sandaling gusto mo nang sumuko ang siyang pinakamabisang hurno na humuhubog sa iyo upang maging mas matatag, mas matalino at mas handa para sa mas malalaking pagpapala. Madalas nating iniisip na kapag dumarating ang problema ito ay tanda ng kapahamakan o parusa. Pero hindi ganoon ang kalooban ng Diyos. Hindi kailanman. Isipin mo ang isang binhi. Nasaan ito? Nasa ilalim ng lupa na kabaon sa dilim at dumi. Para bang nag-iisa at walang pag-asa. Pero sa ilalim ng lupa na yon doon nagaganap ang himala. Doon nag-uumpisa ang pagbabago, ang pagtubo, ang paghahanap ng liwanag. Hindi ito lumalaki ng direkta sa araw. Kailangan nito ang pagsubok ng pagiging nakabaon. Ang paglaban sa dilim. Ganoon din tayo. Bawat pagsubok na pinagdadaanan mo ay parang ugat na lumalalim sa lupa. Habang lumalalim nagiging mas matibay ang iyong pundasyon. At habang mas nagiging matibay ang iyong pundasyon, mas magiging handa ka para sa mas malaking paglago at masaganang bunga. Naalala ko si Aling Nena. Isang panahon na pilitan siyang magsimula ng maliit na negosyo ng paglalaba dahil nawala ng trabaho ang kanyang asawa. Mahirap. Talagang mahirap. Mula sa umaga hanggang gabi siya nagtatrabaho. Nagkakamali. Nahihirapan. May mga araw na gusto na niyang sumuko dahil sa pagod at sa tila walang katapusang hamon. Pero alam mo kung ano ang nangyari. Ang mga pagsubok na iyon ang nagturo sa kanya ng sipag ng diskarte ng tiyaga. Ang mga kamalian niya ang naging aral niya. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay naging inspirasyon upang magpatuloy. At ngayon mula sa isang maliit na tindahan ng labada si Aling Nena ay mayroon ng laundry shop na nagbibigay trabaho sa kanyang mga kapitbahay. Nakita mo ba kung paano naging ginto ang kanyang pagsubok? Hindi lang ang kanyang negosyo ang lumaki, kundi pati ang kanyang kakayahan, ang kanyang paniniwala sa sarili, at ang kanyang antas sa komunidad ay itinaas. Hindi niya namalayan na sa bawat hirap na pinagdadaanan niya ay unti-unti siyang hinuhubog ng Diyos para sa isang mas malaking layunin. Kaya't kung may pinagdadaanan kang pagsubok ngayon, hindi ito tanda na pinabayaan ka. Tanda ito na inihahanda ka para sa isang bagay na mas maganda.
Ikalawang palatandaan, denhi pagtalikod lid lumang ugali o relasyon, ilay tanda ng espiritual na paglago. Minsan pakiramdam natin ang pag-alis sa mga bagay o taong nakasanayan natin ay pagkabigo o pagkawala. Pero kung ang mga bagay o taong iyon ay humihila sa iyo pababa o pumipigil sa iyong paglago, ang pagtalikod sa kanila ay hindi pagkawala kundi pagpapalaya. Ito ay tanda na itinatataas ng Diyos ang iyong antas. Pinapalaya ka niya mula sa mga bagay na humaharang sa iyong tunay na potensyal. Naaalala mo ba ang mga dahon ng puno? Kapag taglagas ang mga lumang dahon ay nalalagas. Mukha itong katapusan, hindi ba? Tila namamatay ang puno. Ngunit sa katunayan ang paglagas ng mga lumang dahon ay kinakailangan upang makatubo ang mga bagong dahon sa susunod na tagsibol. Kung hindi malalagas ang mga lumang dahon, walang espasyo o sustansya para sa mga bago. Ganoon din sa ating buhay. Ang Diyos ay may paraan upang linisin ang iyong espasyo para sa mga bagong pagpapala. Para sa mga taong magdadala sa iyo ng inspirasyon. Para sa mga oportunidad na magpapalago sa iyo. May isang kaibigan ako, si Leo. Maraming taon siyang nabuhay sa isang toxic na barkada. Puro bisyo at walang patutunguhan ang kanilang mga ginagawa. Naramdaman niya na tila humihila ang mga ito sa kanya pababa. Gusto niyang magbago, gusto niyang umasenso, pero mahirap iwanan ang nakasanayan. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari kung saan naramdaman niya ang matinding pagkadismaya at sakit. Sa puntong iyon nagdesisyon siyang bumitaw. Masakit. Napakahirap. Pakiramdam niya nag-iisa siya. Pero sa pagtalikod niyang iyon, doon nagsimula ang kanyang tunay na paglalakbay. Nagkaroon siya ng panahon para pagtuunan ang sarili niya, ang kanyang pamilya. Nakakita siya ng bagong trabaho. Nakakilala siya ng mga bagong kaibigan na positibo at sumusuporta. Ang pagbitaw sa luma ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Hindi niya namalayan na ang pagtalikod sa mga nakasanayan niyang humihila sa kanya pababa ay isang paraan ng Diyos upang itaas ang kanyang espiritual at personal na antas. Kaya't kung pakiramdam mo ay may mga bagay kang kailangang iwanan ngayon, pakinggan mo ang bulong na iyan ng iyong kaluluwa. Maaaring ito ay isang divine intervention. Ikatlong palatandaan, nararamdaman ni Vene kagustuhang tumulong Elye. Ito ay isang hindi nakikitang tanda na madalas nating binabaliwala. Kapag nagsimula kang maramdaman ang isang malalim na kagustuhang tumulong sa iyong kapwa na maging instrumento ng pagpapala sa iba nang walang hinihintay na kapalit, ito ay isang malinaw na palatandaan na itinatataas ng Diyos ang iyong antas. Ang pagiging makasarili ay tanda ng kahirapan sa kaluluwa. Ang pagiging mapagbigay at mapagmalasakit ay tanda ng yaman ng puso. At ang Diyos ay nagpapala sa mga pusong mapagbigay. Isipin mo ang isang ilog. Patuloy itong umaagos, nagbibigay buhay sa mga halaman, sa mga hayop at sa mga tao sa paligid nito. Hindi nito inilalagay ang tubig para lang sa sarili nito. Patuloy itong dumadaloy. Kapag ang ilog ay tumigil sa pagdaloy, ito ay magiging stagnant at magiging hindi nakapaki-pakinabang. Ganoon din ang biyaya ng Diyos. Hindi ito inilaan para manatili lang sa iyo. Ito ay dinisenyo upang dumaloy sa pamamagitan mo patungo sa iba. Kapag ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala, mas lalo ka ring pinagpapala. Si Mang Tonyo ay isang tricycle driver. Hindi kalakihan ang kanyang kinikita. Pero palagi siyang may daladalang extra na pagkain sa kanyang tricycle. Kapag may nakita siyang bata sa kalsada na mukhang gutom o matanda na nanghihina, binibigyan niya ito. Hindi niya inaasahan na ibabalik ang ginagawa niya. Ginagawa niya ito dahil nararamdaman niya ang matinding kagalakan kapag nakakatulong siya. Hindi niya alam, pero sa bawat tulong na ibinibigay niya sa kapwa, mas lalong lumalawak ang kanyang puso, mas lalong lumalalim ang kanyang pananampalataya. At alam mo ba? Ang kanyang pamilya ay hindi kailanman nagutom. Palaging may sapat at sobra pa. Dumadating ang mga biyaya sa mga hindi inaasahang paraan. May nagbibigay sa kanya ng libreng gasolina.
May mga pasahero na nagbibigay ng tip na higit pa sa nararapat. Ito ay dahil ang Diyos ay nagpapala sa mga nagiging daluyan ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang antas ay hindi lang sa materyal, kundi sa dignidad at respeto na ibinibigay sa kanya ng kanyang komunidad. Kaya't kung nararamdaman mo ang kurot sa iyong puso na tumulong makinig ka diyan, huwag mong baliwalain. Hindi ito simpleng damdamin lamang. Ito ay ang banal na espiritu na kumikilos sa iyo. Ito ay tanda na pinapalawak ng Diyos ang iyong kakayahan na maging instrumento ng kanyang pag-ibig sa mundo. Ika-4 na palatandaan, nararanasan Evan lubos inay kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang palatandaan. Kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay magulo, puno ng ingay at alalahanin, ngunit ikaw ay nananatiling kalmado, may pananampalataya, at may kapayapaan sa iyong puso, ito ay isang malinaw na indikasyon na itinatataas ng Diyos ang iyong antas. Hindi ka na binibigyan ng takot ang mga bagay na dating nagpapanginig sa iyo. Nakakita ka na ng mas mataas na perspektiba. Isipin mo ang isang tour. Kung ikaw ay nasa ibaba ng tour, napapalibutan ka ng ingay ng trapiko ng mga taong nagmamadali. Ang lahat ay magulo at tila walang ayos. Ngunit habang umaakyat ka sa tour, habang umaabot ka sa itaas, unti-unti mong nakikita ang malawak na tanawin. Ang ingay ay nagiging malayo. Ang mga nagmamadaling tao ay nagiging maliliit na tuldok. Nakikita mo ang pangkalahatang larawan. Ganoon din sa buhay. Kapag ang Diyos ay itinatataas ang iyong antas, ang iyong espiritual na pananaw ay lumalawak. Nakikita mo ang kanyang plano kahit na hindi pa malinaw ang bawat detalye. Si Elena ay nasa gitna ng matinding krisis sa kanyang pamilya. Nagkasakit ang kanyang ina, nawala ng trabaho ang kanyang asawa. Sunod-sunod ang problema. Sino ang hindi kakabahan? Sino ang hindi matatakot? Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, si Elena ay patuloy na nagdarasal at nagtitiwala. Hindi niya alam kung paano lulusutan ang lahat, pero may kapayapaan sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito pagwawalang bahala. Ito ay pagtitiwala. Ito ay pananampalataya. At sa hindi inaasahang paraan, may mga taong lumapit upang tumulong. May mga pinto na nagbukas. Unti-unting gumanda ang sitwasyon. Ang kanyang kapayapaan ay hindi tanda ng kawalan ng problema, kundi tanda ng kanyang matibay na koneksyon sa Diyos. Ang kanyang antas ay itinaas dahil siya ay naging halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa gitna ng unos. Ang kanyang kapayapaan ay nagbigay pag-asa sa kanyang pamilya. Kaya't kung nararamdaman mo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, huwag mong itong ipagpalit sa anuman. Ito ay isang regalo mula sa Diyos, isang patunay na ikaw ay nasa tamang landas. Ika-5 palatandaan, nararamdaman na Benje gustong matuto ili lumago eh. Hindi ito pagiging perpekto. Ito ay pagiging gutom sa kaalaman, sa pag-unawa at sa pagiging mas mabuting tao. Kapag nagsimula kang maramdaman ang isang hindi mapaliwanag na pagnanais na matuto ng mga bagong bagay, na pagbutihin ang iyong sarili, na lumalim ang iyong espiritual na kaalaman, ito ay isang palatandaan na itinatataas ng Diyos ang iyong antas. Ginagawa kanyang mas karapat-dapat para sa mga bagong oportunidad at mga bagong pagpapala. Ang mundo ay patuloy na nagbabago. At kung hindi tayo handang matuto at umangkop, ay may iwanan tayo. Ang mga taong patuloy na natututo, ang mga taong may bukas na isip, ang mga taong handang baguhin ang kanilang mga paniniwala kapag may bagong kaalaman, ay ang mga taong patuloy na lumalago. Hindi lang sa karunungan kundi sa pag-unawa sa buhay at sa kanilang koneksyon sa Diyos. Ang pagnanais na matuto ay isang tanda ng buhay. At ang Diyos ay nagpapala sa mga buhay na uhaw sa paglago. Si Carlo ay isang inhinyero. Magaling siya sa kanyang trabaho. Pero hindi siya tumitigil sa pag-aaral. Kahit matanda na siya, umattend pa rin siya ng mga seminars at workshops. Nagbabasa siya ng mga libro. Nakikipag-usap siya sa mga taong mas may kaalaman.
Hindi para lang sa propesyon niya, kundi dahil gusto niyang patuloy na maging mas epektibong tao, mas epektibong leader, at mas epektibong ama. At dahil sa kanyang walang sawang pagnanais na matuto, hindi lang siya naging mas mahusay sa kanyang trabaho, kundi naging inspirasyon din siya sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang pamilya. Ang kanyang antas ay itinaas hindi lang sa posisyon, kundi sa impluwensya at wisdom na ibinabahagi niya sa iba. Ang pagiging gutom sa kaalaman ay tanda ng isang pusong handa para sa mas malalaking pagpapala. Kaya't mga minamahal, tingnan mo ang iyong buhay. Kung nakikita mo ang isa o higit pa sa mga palatandaang ito, huwag kang mag-alinlangan. Hindi ito aksidente. Ito ay ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Ito ay ang kanyang pagmamahal na nagtataas sa iyo nang hindi mo namamalayan. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagtalikod sa luma, sa bawat tulong na ibinibigay mo sa kapwa, sa bawat kapayapaan sa gitna ng unos, at sa bawat pagnanais na matuto at lumago na roon ang kanyang presensya, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong puso. I-comment mo sa ibaba kung saan ka nanonood at kung anong palatandaan ang pinakanakita mo sa sarili mong buhay o sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Ang bawat kwento ay mahalaga at nakakatulong sa atin na maunawaan na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nakikinig ako sa iyo at ang iyong mga insights ay nakakatulong sa akin na gumawa ng mas maraming content na makakapagbigay pag-asa at inspirasyon sa ating pamilya dito. Kung nakikita mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ikaw ay nasa tamang landas. Ibig sabihin nito na ang Diyos ay may malaking plano para sa iyo. Ibig sabihin nito na ikaw ay hindi ordinaryo. Ikaw ay binubuo niya at hinuhubog para sa isang layunin na mas dakila kaysa sa iniisip mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang susuko. Ang iyong potensyal ay endless, malaki pa sa iyong imahinasyon. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi pa lumalabas. Kaya't paano mo ito isasabuhay? Una, maging mulat. Mag-umpisa kang makita ang bawat pagsubok hindi bilang problema kundi bilang oportunidad. Ang bawat hamon bilang aral. Ang bawat paghihirap bilang pagpapanday. Ikalawa, magtiwala. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Hindi mo kailangang makita ang dulo ng hagdanan para lang umakyat sa unang baitang. Ang mahalaga ay ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo. Ikatlo, maging mapagbigay. Hindi lang sa material kundi sa oras, sa kaalaman, sa pagmamahal. Dahil kapag nagbibigay ka, hindi lang ang kapwa mo ang pinagpapala kundi pati ikaw mismo. At panghuli, magdasal. Patuloy kang lumapit sa Diyos. Patuloy kang kumausap sa Kanya. Dahil sa Kanyang presensya, doon mo mahahanap ang tunay na kapayapaan, ang tunay na lakas at ang tunay na pag-asa. Huwag mong kalimutan na ang pagtaas ng antas ay hindi laging tungkol sa material na bagay. Madalas ito ay tungkol sa pagtaas ng iyong espiritual na estado, ng iyong karakter, ng iyong kakayahang maging ilaw sa mundo. At iyan ang pinakamahalagang kayamanan na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Ikaw ay may halaga. Ikaw ay may layunin. Ikaw ay may kakayahang maging instrumento ng pagbabago. Maniwala ka dyan. Ngayon, itaas natin ang ating mga puso sa isang taimtim na panalangin. Panginoon naming Diyos, lumalapit kami sa iyo sa buong kapakumbabaan at pasasalamat. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong walang sawang paggabay at sa iyong matamis na presensya sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa mga panahong kami ay nag-alinlangan sa iyong kapangyarihan at sa mga sandaling kami ay nawalan ng pag-asa. Humihiling po kami, Panginoon, na buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong mga palatandaan, ang iyong mga himala sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo po kaming unawain na ang bawat pagsubok ay pagkakataong lumago, ang bawat hirap ay humuhubog sa amin upang maging mas matatag at ang bawat hamon ay bahagi ng iyong dakilang plano.
Bigyan mo po kami ng lakas na talikuran ang mga bagay na humihila sa amin pababa, at bigyan mo kami ng tapang na yakapin ang mga pagbabagong magtataas sa aming espiritual na antas. Punuan mo po ang aming mga puso ng kagustuhang tumulong sa aming kapwa upang kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala at pagmamahal sa mundo. Sa gitna ng kaguluhan, bigyan mo po kami ng iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa. At higit sa lahat, bigyan mo po kami ng walang sawang pagnanais na matuto lumago at maging mas katulad mo, Panginoon. Itataas mo po ang aming mga antas, Panginoon, hindi lang sa material, kundi sa espiritual, sa karakter, sa dignidad. Protektahan mo po kami mula sa lahat ng kapahamakan, gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin, at punuan mo ang aming mga tahanan ng iyong biyaya at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa matamis na ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga minamahal kong kaibigan, kung nakaramdam ka ng koneksyon sa mensaheng ito, kung tumagos ito sa iyong puso, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para hindi mo mapalampas ang ating mga susunod na paglalakbay. Marami pa tayong pag-uusapan, mga bagay na magpapalalim sa iyong pag-unawa sa buhay at sa iyong koneksyon sa banal na may kapal. At bago ka umalis, ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan mo na sa tingin mo ay nangangailangan din ng pag-asa at inspirasyon. Sama-sama tayong lumago, sama-sama tayong maging ilaw sa mundo. Ang iyong kwento ay mahalaga. Ang iyong paglalakbay ay mahalaga. At ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong daan. Hanggang sa muli, maraming salamat at pagpalain tayo ng Diyos.